Nagtungo sa Davao City si Pangulong Bongbong Marcos at binisita ang katatapos na proyekto doon sa lungsod ng Davao. Tulay, diversion road, yung bypass. Nakakatuwa sapagkat na-appreciate naman niya yung pagkakagawa. Maganda. Nakita nila at maging si Secretary Vince Dizon ay kasama ng Pangulo. Kaya lang parang may kulang at may sobra. Kung ano yun, pag-usapan natin. Alam natin na ang Davao City ay lugar ng mga Duterte, di po ba? At ang lugar na yan ay siyempre balwarte nila yan at marami ang nakatingin. Lalo na kapag ang pumunta doon ay yung mga kumukontra sa mga Duterte. Lalo na at ang dumating doon ay ang traidor at bangag na presidente. Di ba? Ano bang ginawa doon? Panoorin muna natin itong bahaging ito ng video. Ito ho yung kanyang sinabi, ito ho yung kanyang mga tinuran. At habang nagsasalita siya, at yung ibang mga picture, pansinin ninyo ang paligid, kung ano makikita ninyo. Panoorin po natin ito. Andito ngayon tayo sa Bucana Bridge. It's a 1.3 kilometer bridge. Kasama ito sa buong bypass na ginagawa around the Davao City. At ito'y sinasabi, ang estimate natin, na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. We will open the bridge on the 15th. December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Natulungan naman tayo ng ating mga Chinese na contractor dahil ang ganda ng technology nila kaya't napakabilis at marunong talaga silang magpatayo ng magandang tulay, magandang infrastructure na mabilis at nasa tamang gastos, nasa tamang presyo. So this is one of the 4 major projects that our legacy projects that we will be finishing in Davao and its environs. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Anong napansin ninyo? May kulang, di ba? Again, ang lungsod po na ito ay balwarte ng mga Duterte. Alam niyo naman, lalo na pagka si Auntie Claire, marinig lang yung salitang Davao. Talagang umuusok ang tenga niyan na parang asong ulul. At kung ano man problema doon sa may salitang Davao, idurudong kagad yung mga Duterte. Napagkukuntuhan na lang naman, Yan sa isang opisyal na pagdalaw na kagaya ho nito para inspeksyonin ang proyekto ng pamahalaan. Normal lamang ho. At naniniwala tayo na since ito ay nag-umpisa ay panahon nga po ng 2022 ang sinasabi nila, panahon na ni bangag na presidenteng Bongbong Marcos, So, ano't ano man, ay in general we have to credit it para doon sa mga taong nasa likod nito. Kaya lang doon sa sitwasyon na yan, umiral yung pagiging makapalang mukha nitong ating Pangulo. Hindi man lamang nabanggit. Para bagang napipilitan o kung ano man ang pangalan ng mga Duterte. Lalo na si Congressman Pulong Duterte na siyang nakasasakop sa lugar. Hindi ba? Alaman lang itong nabanggit, may kaugnayan doon sa hindi man lang nagpasalamat. Excuse me. Hindi man lamang nagpasalamat. Di ba? Samantalang
At hindi, ewan ko kung inimbitahan man lang nila doon si Congressman Pulong Duterte para sila'y magkita-kita doon, ano ha, dyan sa Davao City. Sa sitwasyon na yan, imagine, dapat ho ay nandyan yung kinatawan. Di ba? Pero wala eh. Hindi para ipagmalaki or whatever, pero kortesiya. Ha? Kortesiya. Na kumilala ka naman kahit papano. Sapagkat una, yung project na yan na inaangkin mo at pinagmamalaki mo ay galing o ginawa ng maayos dyan sa lungsod kung saan sige ang bintang ninyo na may mga nagaganap na korupsyon, na may nagaganap na mga irregularidad pagdating sa mga proyektong pang-infrastruktura. Specifically, the flood control project. Pero tingnan ninyo yan. Di ba nga? Ni hindi man lamang nagpasalamat ang presidente. Ni hindi man lamang niya pinilit na humarap man lamang doon kahit plastikan man lang. Alam naman natin sa politika, puro plastic ang mga tao dyan. Di ba? Puro ipokrito. Kaya nakakahiya dahil lahat ng comment doon sa video ng RTBM, karamihan nung, kung hindi man ho lahat, majority, talagang sa halip na pasalamatan ng presidente, nakakahiya. Nakakahiya. Mr. President, alam namin kung saan ka nanggagaling. Pero yung pumunta ka sa isang lugar nang walang kortesiya, anong inaasahan mong respeto ang ibibigay sa iyo ng mga tao? Diba? And you expect anong tawag dito? Yung paggalang, di ba ga? As you were saying, paggalang, walang ganon. Hindi ka igagalang ng kahit na sino. Dahil sa sitwasyon mo, una, sa kang adik na presidente. Hindi mo pa napapatunayan hanggang ngayon na hindi ka adik. Ala ka pa napapatunayan. Hindi ka na pinagkakatiwalaan ng tao. The international community is not even trusting you anymore. Your leadership is a failure. Kaya wala akong pumapasok na foreign investment. So what are you still doing there? So ano pa ang iyong ginagawa dyan? Ano pa ang ginagawa mo dyan? Kung ako sa iyo, tanggapin mo ng katotohanan. Pero that's the problem eh. Kailangan mo ng maraming pera. Ano mo bang maraming salapi? Saan mo gagastusin yan? Saan mo dadalhin? Samantalang pagkatapos ng iyong termino, pwede ka namang kasuhan at i-phrase lahat ng yan na hindi mo magamit, kagaya nung nangyari sa mga assets ninyo na hanggang ngayon naka-phrase ang karamihan. Di ba? Maging totoong tao ka. Bongbong Marcos, you no longer deserve my respect. I'm sorry. Pero kung sabagay, sino ba naman ako? Pero bilang isang komentarista, bilang isang naghahanap ng katotohanan na hindi mo maibigay sa amin, you do not deserve our respect anymore. Titiisin namin nandyan ka, pero hindi kami titigil ng pagtuligsa sa lahat ng katarantaduhan at kawalang hiyaan na ginagawa mo na isang bangag na presidente sa bangag na administrasyon. Maraming salamat mga kaibigan na sumayin niyo pong muli ang isa pang episode ng ating programa ngayong araw. Sa ngalan pa rin po ng ating mga nakasama, Mang Teban, thank you very much. Ako pa rin po ang inyong yamanin, sexy, swabe komentarista dito po sa YouTube. Ronnie Ramos po, and see you again sa mga susunod nating episode. Dahil patuloy tayong manggigising ng mga nagtutulog-tulugan gamit ang ingay ng dagundong. Dagundong.